Praise the Lord. Sabihin mo yun sa iyong sarili, I love you, Lord. Praise God. Father, we declare that we love you. Amen? Kasambit ng nating labi yung mga kapatid, napakinggan ng Lord. Amen? Nabasa niya ang tunay na kahulugan na sinasabi mo sapagkat nagmumula sa iyong puso. Amen? Sabi ng Matthew 22 verses 37 and 39, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Praise the Lord. Maraming tao, lalo na ngayon mga kapatid, akala nila ay kilala na. Pakitignan lang po yung katabi mo kung kilala mo yan. Pwede mong tanungin, do I know you? Praise the Lord. Narito po tayo mga kapatid para malaman ang bawat isa. Pero sabihin mo sa iyong katabi, God knows best. Si Lord ang pinaka may alam ng lahat. Amen? Maging yung sarili natin, mas kilala tayo ng Lord kaysa ating pagkakilanlan sa buhay natin. Amen? Because siya po yung ating Diyos. Amen? I believe ang lahat ay excited na mapakinggan ang mensahe ng Panginoon. Tayo po tumayong lahat at basahin po natin yung Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi noon, before I formed you, I knew you, says the Lord, and ordained you as a prophet to all nations. Amen? Basahin po natin sabay-sabay. Before I formed thee in the belly, I knew you. And before thou came forth out of the womb, I sanctified you. And I ordained thee a prophet unto the nations. Sa Tagalog po, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinamaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Let us close our eyes and pray. Heavenly Father, once again, we give you thanks, we give you praise, we worship you, Lord, in the midst of us. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ang araw na ito ay araw na pagtatanghal ng dakila mong pangalan sapagkat, Lord, nararapat, Panginoon, na ikaw ay tanghal sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, binigyan mo kami ugad ng isang napakalaking pribilehyo sa araw na ito upang ikaw ay itaas, Panginoon, sa aming buhay, upang ikaw, Panginoon, ay ma-bless namin, Panginoon, sa magitan ng buhay namin, para ikaw, Panginoon, ay maluwalhati ng aming mga buhay, Panginoon. Ito po, Panginoon, yung hangarin namin kung bakit narito kami lahat, Panginoon. Yung ma-worship ka namin. Yung ma-praise ka namin, Panginoon. Yung mapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, habang ikaw ay natutuwa sa buhay namin, O God, ito, Panginoon, nararanasan namin ang kasiglahan. Bagamat kami, Panginoon, ay pagod, bagamat kami, Panginoon, ay napuyat, Lord, iba yung kalakasan ang iyong pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Lord, sa oras na ito, naniniwala kami, gaya ng nabasa namin, Panginoon, mas kilala mo kami, Panginoon. Simula, Panginoon, nung kami pinaglilihipan ng aming mga nanay, Panginoon, bago kami lumabas sa mundong ito, O God, Lord, kilala niyo kami. Alam niyo, Panginoon, kung ano yung mga future namin, ano yung mga plano, Panginoon, na ilalagay mo sa buhay namin. Lord, sa oras na ito, wala rin kami maitatago sa iyo, Panginoon. Magkubli man kami, magkunwari man kami, Lord. Wala kami maitatago sa iyong harapan, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa araw na ito, Panginoon, binigyan mo ng pribileyo para buksan namin ang aming mga buhay, Panginoon, para ihayag sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, nais mong saliksikin upang, Lord, maayos ito, Panginoon, maituwid mo, Panginoon, ayon, Panginoon, sa iyong nais lamang sa buhay namin. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyo. Humihingi kami, Panginoon, ng tawad sa lahat, Panginoon, na nagawa namin pagkukulang, pagkamali, kasalanan, Panginoon, sa buhay namin, sa aming kapwa-tao, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami at inisin niyo kami, O God, ng banal mong dugo upang kami, Panginoon, na maging kaaya-aya sa iyong harapan sa oras na ito, Panginoon. At Lord, lalo namin, Panginoon, manamnam, Panginoon, at maunawaan na iyong salita na itatanim mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Lord, malaya ka.
malaya kang mangusap sa buhay namin. Kami ay narito para magpatuwid sa iyo. Kami ay narito, Panginoon, para pakinggan kang magsalita para sa amin, Panginoon. Lord, nais namin sumunod sa iyo, nais namin magpagamit sa iyo. Ituwid mo kami. Yung mga bagay, Panginoon, na pagkukulang namin, O God, ituwid mo po kami, Panginoon. Turuan niyo kami ng mga bagay na ayon lamang sa iyo upang makalakad kami, Panginoon, na may kabanalan, Panginoon. Lord, salamat sapagkat ang araw na ito, ikaw ay matatanghal, Panginoon. Ikaw ay madadakila, matataas sa aming kalagitnaan. Sapagkat, Lord, nais mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay bukas ang mga puso, O God, para, Lord, kausapin mo at taniman mo, Panginoon, ang mga salitang nais mong ilagay sa puso namin, Panginoon, upang ang iyong mga buhay, Panginoon, ay maging kaaya-aya lamang sa iyo. Lord, itago niyo kami lahat, Panginoon, sa iyong likuran, upang, Lord, kayo lamang, Panginoon, na makita sa aming buhay. At ikaw lamang, Panginoon, O God, ang mangusap sa amin. Ikaw lang ang maririnig namin, Panginoon. Lord, salamat sa spiritual eyes na binuksan mo. Salamat sa spiritual ears na binuksan mo, Panginoon, sa buhay namin. Upang, Lord God, matanggap namin ang lahat ang nais mo, Panginoon, sa oras na ito. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat, Lord, ito yung nilaan mong araw para kami kausapin mo, para kami, Panginoon, ay turuan mo, para kami, Panginoon, ay bigyan mo, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na pamantayan namin upang makalakad kami ayon lamang sa iyo. Salamat po, Diyos. Sa iyo lang ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoon Jesus at ang lahat na handa nang tumanggap ng pagpapalang salita ng Panginoon ay magsasabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Sabi doon sa ating nabasa, before I form you in the belly, I know you. Amen? Alam na ng Lord, kilala na tayo bago tayo lumabas sa mundong ito. Nasa sinapupunan pa tayo ng nanay natin, kilala na niya tayo, mga kapatid. Amen? To support this verse, sabi ng Lord sa Psalm 139 verses 13 to 16, dito masyado niyang hinimay-himay kung paano niya ginawa ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, tayo po ay ginawa ng Diyos. Amen? My substance, 13 to 16, sabi ng Lord, sapagkat iyong inanyo ang aking mga laman loob. Mga kapatid, inanyuan ng Lord ang laman loob natin. Amen? Iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y pagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kakilakilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal at sa iyong aklat ay pawang nakasulat. Pawang nakasulat na, mga kapatid, sa Book of Life ang ating mga buhay. Ang mga plano ng Panginoon ay nakasulat na. Nakaplano na ang bawat parte ng buhay natin, mga kapatid. Amen? Kaya nga wala tayong mailulusot sa Panginoon. Amen? Nang wala pang anumang sa kanila, mga kapatid. Amen? Kung titignan natin, mga kapatid, narito pa tayo sa sinapupunan na natin, kilala na tayo ng Panginoon. Narito pa tayo sa sinapupunan na natin, nakasulat na kung ano yung mangyayari sa iyo dito sa mundong ito. Amen? Sabi ng Acts 17:26, gusto ko pong bigyan ko kayo ng background about God knows best in our life. Why God knew us very well. Amen? And has made of one blood all nations of men, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, mga kapatid. Alam ng Lord yung umpisa hanggang sa dulo ng buhay natin, mga kapatid. Amen? Dahil siya po yung may akda ng ating buhay.
Amen? Sabi ng Ephesians chapter 1 verses 11 to 12, another background for our study, kung bakit kilala tayo ng Panginoon more than what we know. Ito po mga kapatid, tayo rin naman sa kanila ay ginawang mana na itinalaganan niya tayo ng una pa ayon sa pasya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Upang tayo maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Amen? Mga kapatid, ito po yung plano ng Lord sa buhay natin. Ito po yung pagkakilala ng Lord sa buhay natin sapagkat siya po yung ating author sa buhay natin. Amen? Siya po yung may likha. Siya po yung may gawa ng ating buhay. Amen? Wala po tayong maitatago. Amen? Kahit magtago ka man sa asawa mo, na mga pera mo, alam ng Lord yon. Amen? Mga kapatid, kahit magdalawang mukha ka pa, alam ng Lord yan. Kung ano yung original sa'yo. Amen? Mainam na yung, Lord, ito yung buhay ko. Nagkasala ako, nagkulang ako, nagkamali ako. Dahil bago ka magsalita, bago mo sabihin yan, ay alam na ng Lord. Amen? Sabi ng Isaiah 65 verse 24, bago ka lumapit sa Kanya, ay alam na niya ang laman ng iyong isipan. At habang ikaw ay nagsasalita, tinugunan ng Lord. Amen? Tinugunan ng Lord. See? Well anticipated ang mga sinasabi natin, mga kapatid. Alam ng Lord na, mga kapatid. Amen? Nais niya na maging honest lang tayo. Nais niya na maging bukas lang ang buhay natin sa Kanya. Huwag ka na magtatago. Wala ka namang maitatago. Unang-una, wala ka namang dress o wala ka namang t-shirt, wala ka namang pants na lumabas dito. Amen? Lantad ka. Amen? Hubad ka lumabas. Yung hubad na lumabas, mga kapatid, nagpapatunay na kilala ka ng Lord, wala kang pwedeng itago sa Kanya. Amen? Kung may asawa ka at mayroon na kang aasawahin, umpisa muna maging tapat sa Kanya. Maging honest ka sa Kanya sa lahat ng bagay. Amen? Glory to God. Kung mayroon pong manghihiram na pera sa iyo, hindi lang ikaw ang nagde-decide ngayon kasi may asawa ka na. Amen? Honey, humihiram sa akin. Pahiram ba natin? Kailangan din may boses yung asawa. Amen? Kasi, kaisa mo siya sa lahat ng bagay. Amen? Kaisa mo siya. Huwag mo siyang babaliwalay, huwag kang magde-decide ng sarili mo. Kasama siya sa lahat ng bagay sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. Pero hindi po yun ang point natin, mga kapatid, yung kilala tayo ng Panginoon. Amen? Ito yung point natin dito. Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5, doon sa B, sabi niya, before I formed thee in the belly, I knew you. Amen? Before thou came forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee, this is the point, mga kapatid, I ordained thee a prophet unto the nations. Amen? Sabi niya, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Lahat ng anak ng Diyos ay hinilal ng Lord na propeta sa mga bansa. Meaning to say, may panawagan ang bawat isa sa atin. The prophets here represents our calling. Amen? Why God chose the word prophet? Because prophet is the one who foretells the future event. When we share the Word of God, it is about to come or future coming po yung pinag-uusapan natin. Hindi pa po kaganapan. Amen? That is why we have faith. That is why si Lord nagbigay siya ng pananampalataya sa atin, binigay niya yung faith, kasi yung sasabihin mo ay hindi pa nagaganap. Amen? Pag naganap na, hindi mo na kailangan yung faith. Kaya nga, choose niya o pinili niya yung prophet na term diyan para gamitin dahil
yung ibabahagi mo sa mga kapwa mo na salita ng Diyos ay pawang hindi pa nangyayari pero nangako siyang mangyayari. Amen? Kaya nga pinili yon. Tingnan po natin yung faith. Ano bang ibig sabihin ng faith? Sabi doon sa Hebrews 11 verse 1. Amen? Ito po yung mga bagay na hindi mo nakikita pero naniniwala kang magaganap. Amen? Kaya nga faith, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay pawang hindi pa nagaganap. Yung iba naganap na, hindi na natin kailangan ng faith doon kasi naganap na. May kaganapan na. Pero yung mga bagay, mga kapatid, na magaganap pa lamang, kailangan po natin ng faith doon. Kailangan po natin ng paniniwala. Amen? Kaya nga ginamit ng Lord po yung prophet. Amen? Prophet stands for our calling. Amen? Tayo po ay may panawagan sa Lord. That is why our topic for today is about God's calling. Amen? Ito po yung pag-uusapan natin dahil ang Lord, kilala niya tayo, mayroon po siyang panawagan sa buhay natin. Maraming tao, hindi nila naunawaan ang calling ng Diyos sa buhay nila. Lord, what is calling in my life? Amen? Kuminsan nagtatanong, marahil may mga ilan sa inyo dito nagtatanong pa rin, Lord, ano ba yung panawagan mo sa akin? Amen? Sino po yung nagtatanong ngayon? Amen? Nagtatanong ba tayo kay Lord? Lord, ano po yung panawagan mo sa akin? Sino po ang gustong makaalam ng kanyang panawagan sa Diyos? Amen? Glory to God. Kung nais mo na malaman ang panawagan ng Lord sa buhay mo, ikaw ay sumunod lang sa Kanya at gawin mo yung nais niya. That's it. Amen? Dahil ang calling natin, mga kapatid, ay manggagaling kay Lord. Hindi galing sa tao, hindi galing sa atin. Basta sumunod ka lang sa Kanya at gawin mo yung nais niya, siya po ang magsasabi sa iyo, anak, yan yung calling. Amen? Yan na yung magkakaroon ka ng manifestation, mga kapatid. Amen? So makikita po natin sa buhay natin, we are all called by God. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Ang tanong, dahil ito'y panawagan, mga kapatid, a calling is an invitation or summon. Amen? Pag sinabi mong invitation, paanyaya. Ang panawagan ay isang paanyaya. Or summon means patawag. Tama ba yung Tagalog ko? Pagka-interpret ko? Amen. So, it's an invitation or summon. Ito po ay panawagan or patawag. Amen? Meaning to say, God called us all, tinawag niya tayo lahat, ang tanong doon, have you responded, God? Have you accepted God's calling in your life? Tinanggap po natin yung panawagan niya, yung offer niya sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, level by level po ang panawagan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? The only difference sa buhay natin, mga kapatid, is that tayo ba ay nagre-respond sa Kanya, tinanggap man natin ang panawagan ng Diyos? Anak, tinawag kitang anak ko. Nag-response tayo, mga kapatid. Yan yung ginawa ng Lord, mga kapatid, para lamang i-offer niya yung relationship sa atin, para i-offer niya yung panawagan sa atin. Anong ginawa ng Panginoon? Siya po ay bumaba. Para abutin tayo, mga kapatid. Bumaba siya sa kanyang pagka-Diyos doon sa langit. Bumaba siya sa lupa, nagkatawan tao para iabot sa iyo. Amen? Magpakahirap siya, namatay siya sa krus para lamang masabi sa iyo, mayroon kang panawagan, mayroon akong relasyon na inaalok sa iyo. Amen? This is more than courting a girl. Amen? Dito po ay masigit pa sa nanliligaw, mga kapatid. Amen? Higit pa ito sa nagkakabit ka ng matamis na oo ng babae. Amen? Mga lalaki. Amen? Talaga bang nagsumikap tayo para lamang makamtan natin yung matamis ng oo ng ating asawa? Amen? Talaga naman. Glory to God. Amen? Ano ang ginawa mo? Inakyat mo ang mataas na bundok ng Mount Everest para ipakita sa Kanya. Kinuha mo yung buwan at kakabituin para i-offer sa Kanya. Ginawa mo yon.
Nagawa natin yun, mga kapatid. Umpog mo yung ulo mo, nakita mo yung bituin. Glory to God. Amen? So, ito po yung mga ginawa natin, mga kapatid. Pero, kaya mo bang ihambing sa ginawa ng Panginoon? Amen? Siya na Diyos, magkakatawang tao, bababa dito sa lupa. Pinahirapan. Biro mo, nag-o-offer na nga ng calling, nag-o-offer na nga ng relasyon sa atin. Pinahirapan pa, pinatay pa sa krus. Pero inako niya lahat yon, alang-alang lamang sa kanyang offer sa atin. Ang tanong, tinanggap ba natin ang offer ng Lord sa buhay natin? Amen? Mabuti pa nga yung, yung pasigaw-sigaw dyan sa special offer, special offer. Nag-aatubili tayo. Ano kaya yung special offer na yan? 50%, 80% discount. Yan. Amen? Marami po dyan sa mall. Amen? Pero mga lang yan, yung panghatak lang, marketing strategy po. Amen? Pero sa totoo lang, halos 5% lang po ang puhunan nila sa mga item nila. Amen? So, glory to God, mga kapatid. Ito po yung in-offer ng Lord sa buhay natin. Nagsimula tayong lahat, mga kapatid, nung tayo po ay tumugon sa Kanya at tinanggap natin siya bilang tagapagligtas at Diyos ng buhay natin. Amen? And this is now the first and foremost na nais ng Lord para maumpisahan niya ang buhay natin na may panawagan sa Kanya. Amen? Hanggat hindi mo tinatanggap yung offer na relationship sa Kanya, hindi Kanya mauumpisahan sa buhay. Amen? Lahat na ba tayo ay Kristiyano na? Amen. Meaning to say, meron na tayong relationship. Tinanggap natin yung offer ng Lord. Amen? Nakipagrelasyon ka sa Kanya. Siya po yung tatay natin, tayo po yung anak. Yun po yung first and primary na layunin ng Lord sa buhay natin. Para tanggapin po yung offer niya na relasyon. Amen? So, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ito po yung tinanggap natin, mga kapatid. Amen? Dahil nagpunta siya rito, mga kapatid, siya po ay nag-invite sa atin. Amen? That is why calling is an invitation. Amen? It's an invitation. Will you accept or not? It's up to you. Mayroon po tayong liberty, mayroon po tayong freedom to choose. Amen? Inaloknan tayo ng Lord, mga kapatid. Wala pong sapilitan. Hindi yung nag-o-offer sa atin, ano mo ito? Talagang pinibira ka. Amen? Pinipilit ka para lamang makabenta siya. Pero si Lord, mga kapatid, it's up to you. Kung tatagampin mo o hindi. Kaya nga, mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo voluntaryo, mga kapatid. We are not volunteer, but we are called by God. Amen? You know the stand of being a volunteer? Temporary lang. Amen? Like rescue operation volunteer. Sabihin natin, Mount Pinatubo, that was, anong year yun? 1990. Ano po? Si Pastora po ay kasama po doon sa volunteer group ng rescue operation. Talaga, sabi ko sa kanya. Amen? Kasama ka doon? Anong ginawa mo? Kasama nila sila, sina Tony Rose Gaida, yung, sa Red Cross. Ano po? So, kasama po sila doon. So, natunghayan mo yung mga alikabok na yon, sabi ko gano'n. Kinento niya. Amen? So, yan po ay temporary lang. But we are called by God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, we are called by God. Not temporary. Amen? Calling always involves a feeling of inadequacy. Why? Because it moves us out from our comfort zone. Amen? Yung panawagan, mga kapatid, mayroon laging kalakip. Para bang may kulang? Para bang, bakit? Kasi, ito na yung gagawin mo, pwede naman ako mag-relax. Amen? Pero, dahil sa pinapagawa ng Lord, lilimutin mo yung relaxation. Amen? Gusto kong matulog, Lord. Kulang ako ng pahinga. Pero hindi. Amen? You will be moved out from your comfort zone. Amen? Pag tinanggap mo po yung calling ng Lord.
Kaya nga, inadequacy dahil mayroon pong insufficiency. Mayroon pong hindi enough. Amen? Not enough. Gusto mong manood something ng ganitong pelikula, I would rather read the Word of God. I'd rather prepare myself for the Word. Amen? Than to spend my time somewhere else. Amen? Ito po yung panawagan ng Lord. Siya po yung first priority sa buhay natin. Noon tinanggap pa natin siya, mga kapatid, bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay natin, that is the first offer of God, yung pong relationship sa buhay natin. Amen? Ginawa niya yan lahat, mga kapatid, nagkahirap-hirap siya. Amen? Sinipa, binatikos, ano ba yung ginawa niya? Pinalo, kung ano-ano, mga kapatid, hanggang po siya ay patayin, isabit sa krus. Para lamang sabihin niyang, I have come down to offer that relationship. Will you accept it? Ito po yung special offer ng Lord sa buhay natin. Glory to God sa mga tumugon sa Kanya, tinanggap ang offer na relationship. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ninyo. Dahil inumpisa ng Lord ang buhay natin, ang tunay na buhay, mga kapatid. Amen? Ito yung napakahalagang nangyayari sa buhay natin. Naumpisa ng Lord yung tunay na buhay natin. Amen? Para sa pagbabagong buhay, mga kapatid. Para sa ikakatuwid. Para sa isang new life na tinatawag. Amen? Wala na yung luma, bagong buhay na po yung lalakaran natin. Amen? Dahil mayroon na tayong Espiritu ng Diyos. Amen? Dati wala tayong Espiritu ng Diyos. Ngayon, tinanggap natin yung offer niyang relationship, pinagkaluban tayo ng banal na Espiritu, yung Holy Spirit. Amen? Siya na po yung mayroong may control sa buhay natin. Siya na po yung pakikinggan natin, siya na po yung masusunod sa buhay natin. Amen? Kaya nga, yun po yung first offer ng Lord. Amen? Pag sinabi mong calling, isang invitation, isang paanyaya, tinanggap ba natin o hindi, mga kapatid? It's up to you. Calling is a summon, call upon a specified or something specified or something specific. Amen? Ang panawagan ng Panginoon sa buhay natin ay specific. Amen? Specific po yung gagawin natin, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, isa pa na panawagan ng Lord, ito po ay hindi nababago pag ikaw ay tumanggap sa Kanya. Pag tinanggap mo yung offer ng Lord na calling, then, sa buhay mo, nagkaroon kayo ng agreement, nagkaroon kayo ng covenant between you and the Lord, hindi na mababago yun, mga kapatid. That is why, sabi ng Lord sa Romans 11 verse 29, God's calling and gifts are irrevocable. Amen? Hindi na nababago, mga kapatid. Mababago lamang yan or mawawala man yan, mga kapatid, sa buhay natin because of our own carelessness. Amen? Because of our own carelessness. Sabihin na natin, binigyan tayo ng Lord ng isang calling or gift. Amen? Pero bakit parang nawawala sa akin? Para bang dahil, mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na carelessness sa buhay natin. Hindi natin naging maingat, hindi natin inalagaan kung bakit kumukupa siya hanggang siya po ay mawala. How, mga kapatid? Mayroon pong halimbawa sa Biblia. I will mention dalawa po ang sasabihin kong halimbawa. Doon sa Judges 16 verse 20, ito po si Samson. Sino po may kilala kay Samson? Amen? Siya po ay na-in-love. Super in love siya kay Delilah. Amen? Na-super in love siya. Amen? Siya po yung, kung tawagin sa cartoon character ay Hercules po si Samson. Amen? Kaya niyang buhatin po yung building. Amen? At, na-in-love sa pinakamagandang babae doon sa lugar nila, si Delilah. Pero itong babaeng kung si Delilah, mga kapatid, ay sugapa sa pera. Amen? Sakim sa pera. Kaya nilalapitan siya ng mga kalaban ni Samson, yung mga nainggit sa kanya, mga Palestinyo. Amen?
ialok siya ng mga pera. Para lamang alamin ang sikreto ni Samson kung bakit ganun na lamang siya kalakas. Amen? Ilang beses siya nagsabi, nilinlang niya yung si Delilah. So pumaltos lahat yun, mga kapatid. Hanggang nagsalita na si Delilah, akala ko mahal mo ko. Hindi yata mo ako mahal kasi hindi mo sinasabi yung totoo kung saan nagmumula talaga ang lakas mo. Amen? So, ito po yung dito po, dito mga kapatid, nawala po yung anointing sa kanya o yung gift sa kanya, mga kapatid. Dahil dinisclose niya, sinabi niya kay Delilah. Amen? Sabi niya, kung sino po yung, sabi niya, ever since the world began, yung aking buhok ay hindi pa nare-resor, hindi pa nagugupit, hindi pa nasisi, album, parang ganyan. Amen? So, pag ginawa mo yan sa akin, mawawala ang aking lakas. Yung sikreto, mga kapatid, na dapat ay between him and God lang, pero naihayag niya o naidisclose niya sa ibang tao. Amen? So, nawala ang kanyang lakas. Hanggang nag-restore yun, pero ito yun na po yung huli dahil huling hirit na niya sa Panginoon yun. Lord, restore me for another time. Huli na ito. Para wakasan niya yung buhay niya. Ito yung, kasi nandun yung, nasa taas yung mga kalaban. Amen? Nagdiriwang sila dahil si Samson, mahina na, lampa na siya. Amen? So, hindi na siya makapaggawa ng mga ganong kalakasan. Yung mga extreme, mga extraordinary na strength, mga kapatid. Amen? So, na-disclose niya yon mga kapatid. Kaya, anong nangyari? Yun po. Kaya nga, yung gift and call are irrevocable, hindi na babago yan, mga kapatid. Kaso nga lang, pwedeng mawala, kagaya ni Samson, kung ikaw ay careless, kung hindi ka maging maingat. Amen? Kaya, ito po yung nangyari sa kanya. Hindi siya maingat, na-disclose niya sa iba, nalaman yung sikreto, ginawa sa kanya, nawala yung kanyang gift. Amen? Kaya tuloy, humina siya. Amen? Sino pa, mga kapatid? Sino pa ang si Saul? Sa 1 Samuel 16, verse 14, si Saul is anointed man of God, anointed king. Pero dahil sa kanyang pagkasiloso kay David, unti-unti, mga kapatid, na nawala ang anointing sa kanya. Amen? Nawala po yung gift sa kanya, mga kapatid. Bakit? Kasi po, gumagawa na siya ng kasalanan. Amen? Yun po yung pagkawala. Kaya nga mag-ingat tayo. Lahat tayo, mga kapatid, ay pinagkaluban ng Lord ng gift. Amen? Ingatan po natin yon at gamitin natin for the glory of God. Amen? Ito po yung layunin ng Lord sa buhay natin. Amen? Para tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Amen? So, calling is always involves one, mga kapatid. Ano po yung pwedeng ma-involve dito sa buhay natin? Pag tayo po ay pinag-uusapan natin ang panawagan ng Lord. Amen? Nandoon po yung sacrifice. Amen? Nandoon po yung sacrifice, mga kapatid. Sabi ng Romans 12, verse 1, offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Mayroon pong sakripisyo lagi, mga kapatid. Amen? Ilalaan mo yung buhay mo. Alang-alang lamang sa pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Sabi ng Philippians 1:21, to live is to Christ and to die is gain. Talagang susunod ka sa Lord habang ikaw ay nabubuhay pa, ibibigay mo yung buhay mo kay Lord. Amen? Ngunit pag binigay mo, mayroon kang kapakinabangan pagdating ng panahon. Amen? Ito po yung kahalagaan, mga kapatid. And second one, mga kapatid, calling always involved unselfishness. Amen? Bakit unselfishness? Hindi ka magiging madamot yan. Amen? You will share your talents, you will share your skills, you will share your abilities. Amen? You will share your life experiences. Amen? Ibabahagi mo yan dahil ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Once God called you and you accepted that call, mga kapatid, ito na yung
buhay mo lantaran, mga kapatid. Amen? Yung mga talents mo, kaya mong i-share without payment. Amen? Walang exchange, mga kapatid. Ginagawa mo yan for the glory of God. Amen? Yung skill mo, talent mo, abilities mo, life experiences mo, binabahagi mo, nagtitestify ka para maging kalakasan ka ng mga tao. Amen? So, nagagampanan mo yung kalooban ng Panginoon dahil nagtitestify ka. Amen? Ito yung naging experience mo, very bad, pero ginawa ng Lord na good. Amen? Bad experiences, God will turn it into a good result, mga kapatid. Mayroon pong pakinabang ang bawat ginagawa ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Pag ito ay tinayuan natin, in-offer natin sa Kanya, sigurado, mga kapatid, na tayo po ay gagantimpalahan ng Panginoon. Amen? And the third one is commitment. Amen? Calling always involves commitment. Pag wala yan, mga kapatid, ano ba yung commitment? Sa Tagalog. Tagalog, commitment. Sabi ng Proverbs 16 verse 3, commit thy works unto the Lord, and He will establish your work. Amen? Ilalagak, i-offer, commitment, agreement. Amen? Agreement, it is between you and Him. Hindi ka lalabas doon sa agreement or commitment. Amen? May asawa ka, anong commitment mo? Asawa mo siya. Hindi ka na po pwedeng magkaroon ng party line. Amen? Hindi na po pwede. Hindi ka na tumatanggap ng mga shooters ba yun tinatawag doon? Wala na, mga kapatid. Ikaw ay pinagkaisa na kayo ng Lord. Wala, no way, na mayroon pang papasok sa iyo in between. Wala na po, mga kapatid. Amen? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Tignan niyo po yung sinasabi ng Lord. Pag ikinukumit natin ang ating mga gawa, mga kapatid, sa Panginoon, lahat yan, mga kapatid, na gagawin natin. Amen? Then, si Lord po ang kikilos. Gagawa siya, mga kapatid. Amen? Ito po yung kahalagaan. That's why calling always involves sacrifice, unselfishness, and commitment. Amen? Pero ano ba yung normal talaga na panawagan ng Lord sa buhay natin, mga kapatid? It's not a pastor, it's not a teacher, it's not a preacher. Ang panawagan ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin ay maging Kristiyano. Amen? And to remain in our faith in Jesus Christ. Amen? That is why God chose that in Jeremiah 1:5, prophet. Dahil nais niya na tayo po ay tutugon sa unang pagtugon ng alok ng Lord sa buhay natin. Amen? Nung inalok niya yung relationship sa buhay natin, tinanggap natin, naging Kristiyano po tayo. Amen? At lalakad tayo ayon sa ating pagka-Kristiyano. Susunod tayo sa Kanya. Ito po yung nais ng Lord na highest calling sa buhay natin. Susunod tayo. Gagawa tayo. Amen? Kaya maghahayag tayo ng kabutihan ng Panginoon. Magbabahagi tayo ng kabutihan ng Panginoon. Ihahayag natin ang Kanyang pangalan. Ibabahagi natin siya. I-share natin ang Kanyang salita. Ito po yung highest calling ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? So, there are normal calling sa buhay natin ng Lord. Unang-una, mga kapatid, tayo po ay watchman. Amen? God called us to be a watchman. Watchman what? Tayo po ay tagabantay. Amen? Sino po yung may mga asawa na? Unang-una, mga kapatid, pag may asawa ka na, ikaw ay hinirang ng Lord, tinawag niya para maging bantay ng iyong asawa. Bantay ng iyong asawa. Amen? Why? Bakit ginawa tayong bantay ng bawat asawa natin, mga kapatid? Dahil yung tiwala ay hindi po sapat. Sapagkat batid ng Lord na nariyan ang kalaban na ali-aligid, madaanan ka, tutuksuin ka, wala na siyang layunin kundi ilayo ka sa Lord, nakawin ka niya, patayin ka, wasakin ka, yun po yung layunin niya sa John 10:10, mga kapatid. Amen? Kaya nga, magbantayan tayo. Bilang mag-asawa, magbabantayan tayo. Hindi lamang yung, I trust you with all my heart, with all my soul.
Paano na pag napalayo sa'yo yan? At nakakita ng search it. Paano na? Si agamulak ka lang. Di ba? Nagpapaalalahanan tayo, mga kapatid. Yung being a watchman sa ating asawa, nagpapaalaman tayo sa kanya. Alalahanan mo. Paalalahanan mo yan. Payuan mo. Amen? I-advise mo siya. Pakialaman mo yung buhay niya sapagkat, sabi ng 1 Corinthians 7, 3 and 4, wala na siyang karapatan, kundi ikaw yung may karapatan sa kanya. At ikaw ay wala na rin karapatan, siya yung may karapatan sa buhay mo. Amen? So, pakialaman mo ang buhay niya sapagkat siya po ay kaisa mo. Amen? Baka naman yan ay, ano ba yung kantang, umuwi ng madaling araw na. Amen? May kantang ganun eh. Amen? Oh. Anong ginawa niya? Nakipagbarkada? Teka, nakipagbarkada, may asawa ka na. Amen? Ay, asawa ko, may asawa ka na, hindi ka na dalaga. Bakit may mga barkada ka pa? Inaabot ka ng ganitong oras. Amen? Tayo po ay nagiging watchman sa Kanya. Palalahanan natin, bantayan natin, mga kapatid. Amen? Yung bantayan, mga kapatid, ay bigyan natin ng payo, i-remind po natin siya. Amen? Kwentuhan natin ang mga bagay na kung saan ay mag-iingat siya. Amen? Para sa ganun, mapaalalahanan natin siya upang siya po ay magiging aware. Ay, mga pala, may asawa pala. Ba't ko ginawa yun? Di ba? Paano kung hindi mo ni-remind siya? Iyaw mo lang si Kuya Arnel doon. Nasa Saudi naman yun eh. Tayo na, mga katropa ko. Tayo, ganyan. Di ba? Pero mga kapatid, may asawa na tayo. Amen? Sino po yung wala pang asawa pero mayroon siyang pamilya? Pamilya means mayroong nanay, tatay, mga kapatid. Lahat po tayo, ano po? Bantay din tayo, mga kapatid. Watchman din tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng watchman? Sabi ng Ezekiel 33 verses 3 to 9, kung mayroon pong panganib na parating, ikaw ay humuhudyat, nagbababala sa mga membro ng pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Amen? May parating na bagyo. Amen? Mag-pray tayo. Amen? Palalahanan mo sila na kumapit tayo sa Panginoon, ayaan natin si Lord hawakan ang buhay natin para sa ganoon ay hindi po tayo madamay doon sa pinsala ng bagyo. Amen? Nagpapalahanan tayo, mga kapatid. Amen? Binabantayan natin yan. Pag mayroon pong panganib, sinasabi natin may parating na panganib. Amen? Ano yung mga panganib na yan? Kilala mo yung tao na yan. Parating sa bahay ninyo. Amen? Wala nang gagawin yan, kundi manlim lang. Palalahanan mo yung bawat membro ng pamilya. Amen? Inumpisaan tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa isang maliit na grupo, pamilya. Amen? Pag napagkatiwalaan ka sa pamilya mo, palalakyan ng Lord yan. Diba? Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, magsisimula sa Jerusalem, meaning to say, within your family. Pag napagkatiwalaan ka within your family, extend ka ng Lord sa mga kapitbahay. Judea. Amen? Then, marahil sa ibang lugar. Samaria. And then, sa iba't ibang bansa na. Amen? Ganito po yung pagpapalawak ng Lord ng pagtitiwala niya sa buhay natin. Kung tayo po ay napagkakatiwalaan within our family. Amen? Nagagampanan ba natin ito, mga kapatid? Amen? Sabihin na natin, nanonood ka ng TV. Sabi ng forecast ay mayroon pong parating na bagyo, signal number 10. At ito po ay dadapo doon sa lugar na ganito. Very specific yan, mga kapatid. Ay, taga doon kami ah. Anong gagawin mo? Hindi ka pa tatawag sa inyo? Hindi mo pa sila kakausapin para bigyan ng babala? Hindi mo ba isi-share yung balita na yon sa kanila para sila po ay makapaghanda? Amen? Marahil lisanin nila muna pansamantala. Marahil ay yayain mo sila muna din sa Saudi Arabia. Amen? Para sama-sama together kayo. Amen?
Nakapagpuri pa kayo sa Lord. Amen? O, bakit? Di ba? Posible bang ganon? Walang posible kay Lord kung talagang ito i-discern natin. Amen? Glory to God, mga kapatid. Alam mo na yung pamilya mo ay nasa tiyak ng kapahamakan. Amen? Ganon na lang, hindi ka nakikibo, hindi ka nagagawa ng bagay. Amen? Gagawa ka ng hakbang. Amen? Humingi ka ng wisdom kay Lord, karunungan, binigyan ka ng Lord, then, gawin mo para sa kanila. Dahil ikaw ay watchman over your family. Amen? Tayo po ay watchman. Amen? Tayo rin ay watchman sa bawat kapatid. Amen? Sa bawat kapatid, yan. Yun mo yung katabi mo. Kapatid mo yan. Ito yan po yung pinakamataas na relasyon dito sa mundong ito, mga kapatid. Kapatid mo siya sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, salamat. Kapatid kita sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, yan po yung pinakamataas na relasyon dito sa lupa. Yung magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen? Kaya bantayan mo yan. Paano bantayan? Paalalahanan. Baka paglabas niya rito sa church, sabi niya binata siya. Amen? Yung pala ay mayroong. Amen? Pakita ka sa kanya. Kung hindi mo kayang i-rebuke siya, pakita ka. Kapatid, nandito ako. Nakita kita, may kasama ka. Amen? Yun po yung pagiging watchman natin. Amen? Nagbabantayan tayo. Amen? Mayroon pong nanggugulo. Anong gagawin mo? Mapichuk. Ganun na lang ba, mga kapatid? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo lang. Mahal kita sa Panginoon ka mo. Sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Ayaw kita mapahamak. Kaya kung mayroong parating, mayroong pong pwedeng mangyaring danger, mga kapatid, ina-advisean mo yan. Pinapayuan mo. Si kapatid papunta na sa kasalanan. Anong gagawin mo? Ayaw mo, matanda na yan. Hindi, mga kapatid. Ang paglago, mga kapatid, o yung maturity, mga kapatid, spiritual maturity ay hindi sinusukat na wala na siyang buhok, kaya mature na siya. Hindi. Amen? Dahil, ano na siya, ito yung, ang dami ng wrinkles, ay matanda na yan o mature na yan. Hindi, mga kapatid. Amen? Kuminsan, may mga taong may edad na, marahil ay may edad pa sa akin. Pero bata pa sa Panginoon. Amen? So, pinapaalalahanan natin. Kaya nga tayo nagpapaalalahanan sa bawat isa. Amen? Bakit? Kasi, bagamat may tiwala tayo sa bawat isa, si Diablo, wala tayong tiwala sa kanya. Amen? Never ka magtiwala kay Diablo. Amen? Paano ngayon papasok si Diablo? Ano ba yung mga pakunwari niya? Ano ba yung mga, sabihin natin, dramatic entrance ni Diablo sa buhay natin? Amen? Isa-isa natin. Gusto niyo? Kung babae ka, gwapong-gwapo yan. Amen? Kung lalaki ka, magandang-ganda yan, sexy-sexy pa. Amen? Yan. Yun yung mga dramatic entrance ng kalaban. Amen? Hindi magagalitin yan pag pumapasok. Mamalumana yan. Amen? Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 14, even Satan himself can masquerade like an angel of light. Amen? Pwede siyang magmukhang anghel ng Diyos. Amen? Dahil naman talaga siyang anghel eh. Amen? Kaya kayang-kaya niyang magkunwari dahil dati siyang anghel ng Diyos. Amen? Alam niyo, kilala niyo ba si Lucifer, mga kapatid? Rusisik yan, ang gandang babae yan, ang gandang tao yan, mga kapatid. Amen? Gwapo pa sa atin? Amen? Hindi. Huwag tayong papayag doon. Amen? Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Nabasa natin kanina, tayo po ay ginawa ng Diyos ng kagilag-gilalas. Ano yung natin doon? Kagilag-gilalas. We are fearfully and wonderfully made by God. Amen? Dati, nung siya po ay tapat pa kay Lord. Amen? Gwapong-gwapo.
Pero nung siya hindi na siya tapat kay Lord, siya na po ay wala na. Laos na. Amen? Pero alam niya yung taktika para ma-win over tayo, para tayo po ay matukso niya. Amen? Ano yung mapapanggap yan? Na para bang hindi makabasag pinggan. Amen? Soft-spoken yan, mga kapatid. Pag nagsalita yan, grabe, pinong-pino. Amen? Pinong-pino. Meron po akong kilala, mga kapatid, which is kasama namin sa trabaho. He was our accountant before. Grabe, ang tangkad niya. Siya po ay Egyptian. Napakalumanay niya, mga kapatid, magsalita. Akala mo parang babae o higit pa sa babae pag magsalita. Napakamalumanay. Yung pala, one day in his life, ay matutudas din ang kanyang kalukuhan. Amen? Nag-file siya ng bakasyon. Ang ginawa ng company, nagdala sila ng pulis. Pagkaabot ng passport, pusas na agad. Diretso na sa bilangguan. Bakit? Nagkaroon siya ng, ang tawag doon, pumipirma siya, ginagaya yung pirma ng aming GM. Amen? Milyones ang kanyang ninakaw sa company. Naging mayaman siya sa Egypt. Bakit nakakapagtayo ng mga building? Amen? Samantalang, accountant na siya. Amen? Yung pala, pinifake niya yung pirma ng aming GM. So, nakukuha niya yung pera, mga kapatid. Hanggang na-discover yon, sabay niyang ngayon, magbakasyon, pero no way. Amen? Hindi siya nakalusot. Amen? Mabuti na yung maging honest tayo. Amen? Ganito po yung taktika ng kalaban, mga kapatid. Una, talagang gaganyanin ka. Paano ka matutokso? Paano ka madadala? Paano ka may encourage, mga kapatid? Siyempre, ang diablo gagawa ng paraan niya. Amen? Alam niya yung weakness mo eh. Oh. Magsasalita sa'yo ng pinong-pino. Amen? Para bang pelikulang tabing. Amen? Ganon po magsalita yung diablo, mga kapatid. Amen? Magpapanggap yan. Maamong-maamo. Para bang ang taong ito parang banal na banal. Ganon ang dating niya, mga kapatid. Pero lilinlangin ka niya. Amen? Mga kapatid, pairalin mo ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo para makilala mo siya kung siya po ay anak ng Diyos o hindi. Amen? Sapagkat lahat po tayo, lahat ng anak ng Diyos, sino pong mga anak ng Diyos? Binigyan tayo ng common gift, and that is discerning spirit. Amen? Discerning spirit. Nadidiscern mo. Kaya tingnan mo na lang, ay Kristiyano yun. Di ba? Tatingin mo pa lamang, Kristiyano siya. Bakit? Nadidiscern ng spirit mo yung spirit niya. Amen? Nakikilala mo siya sa pamamagitan ng Espiritong kumikilos sa Kanya. Amen? So, pairalin natin yung mga kapatid. Amen? Kaya nga, bilang watchman, mga kapatid, binabantayan natin na hindi mapahamak maging ang church. Pag mayroon pong kumakalaban, mayroon pong sumisira, pinoprotektahan, lalo-lalo na yung pinuno ng simbahan. Amen? Kaya nga tayo inumpisa ng Lord bilang tatay, bilang membro ng pamilya sa maliit na grupo para matuto ka na protektahan mo yung pamilya mo. Amen? Papayag ka ba na mayroong manggugulo sa pamilya mo? Sisirain yung pamilya mo, papayag ka? Hindi ka papayag. Amen? Nandiyan ka na nilagay ng Lord bilang bantay, watchman. Amen? Para protektahan. Tingnan niyo si David. Sabi ng 1 Samuel 17, 33 to 37. Paano siya talaga kumilos, mga kapatid? Amen? Siya po ay shepherd of the sheep. Amen? Siya po ay nag-aalaga ng mga tupa. Sabi niya doon, pag sila ay inaagaw ng mga leon, ang aking mga tupa ay inaagaw ng leon, inahabol ko sila, nilalabanan ko yung mga leon. Kahit nasa labi na ng leon ng mga tupa, pinipilit ko pa rin agawin sila. Ganito po, mga kapatid natin, pinoprotektahan yung mga tupa. Yung membro ng pamilya mo.
Amen? It's either physical family or spiritual family. Ito po yung layunin ng Lord sa buhay natin. To protect the members of the family. Amen? Sa gawa ng kalaban. Para hindi po sila maging biktima. Amen? Binababalaan natin sila. Binibigyan natin sila paalala upang sa ganoon sila po ay magiging aware sa mga nangyayari upang sa ganoon hindi sila mabiktima. Amen? Ito po yung layunin ng Lord sa pagiging bantay natin o watchman. Amen? Huwag po nating ayaan na makapag-penetrate ang kalaban sa ating pamilya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, no way. Amen? Huwag po nating ayaan, mga kapatid, no way sa demonyo, no way sa kalaban. Amen? Huwag po nating aayaan. Sabihin na natin, may asawa ka. Oy, napaka-close niya kay kumpare. Amen? Aba, ipabalaan mo si kumare, babalaan mo yung misis mo. Yung sister wife mo, babalaan mo. Teka, nakikita kita. You are super close sa ating kumpare. Amen? Hindi pwedeng ganoon, mga kapatid. Pwedeng close lang, pero wag yung super close o close na close. Amen? Baka mamaya, magkapalitan ng mukha. Amen? So, ito po yung mga katungkulan natin bilang bantay, mga kapatid. Binabantayan natin yan. Kung nakikita kita, lagi ka nakikipag-chat kaya. Di ba? Tapos, mayroon pang second account. Amen? Mayroong secret account. Ayan. Nag-open siya ng FB account niya, hindi mo alam. Sa isang mag-asawa, hanggat mare, isa lang account ninyo or alam ninyo ang account ng bawat isa. Amen? Lalo na ngayon, mga kapatid. Amen? Dahil, pag nandyan ka sa FB, mga kapatid, hindi mo masasabing may privacy ka dyan. Amen? Nasa public ka eh. Pwedeng buksan ang kahit sino. Amen? So, pwede rin mag-text o pwede rin mag-message kahit sino. Amen? Marahil may pupurma sa asawa mo. Ganda mo. Diba? Ganda-ganda mo. Ikaw naman, naalala mo yun. Amen? Kailangan na ikausapin mo yung asawa mo, tumayo siya. Amen? Blankay mo na kaagad, may asawa na ako, at kami ay pinagkaisa ng Panginoon. Amen? No way. Amen? No way. Wala nang ini-entertain. Amen? Ay asawa ka na nga, para pang ang dating po ay parang dalaga pa. Amen? Hindi na dapat. Amen? Tapos na yung kabanata na yon. Kaya nga mga kapatid, isang calling yon sa buhay natin. Sapagkat sa marriage, ang Diyos po yung tumatayo sa kasal. Amen? Ito po yung unang tinawag tayo ng Panginoon mga kapatid sa relationship. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang pagpapakasal o pag-aasawa ay hindi biro. Once na pumasok ka dyan, yan ay panawagan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Na hindi ka na kagaya noon. Kaya nga sabi ko kanina mga kapatid, calling always involved in adequacy mga kapatid because you will move out doon sa comfort zone mo. Hindi ka nakikilos kagaya noon na binata ka, makakapag-desisyon ka ng sarili mo. Pero ngayon, hindi na. Mayroon ka ng isasalang-alang sapagkat mayroon ka ng asawa. Mayroon ka ng kaisa katuwang. Amen? Hindi ka na decide. Magkano ang hinihiram mo, Kuya Arnel? 1,000? Ito. Hindi na. Amen? Teka, Kuya Arnel, may asawa ako. Pag-uusapan muna namin. Amen? Ito na yun na pag-usapan namin. 1 real. Pasensya ka na, ha? Amen? Tapos na yun, mga kapatid. Noon yun. Nung binata ka, noon yun, nung dalaga ka. Ngayon, may asawa ka na. Pag sinabi mong asawa, iisa na kayo. Iisa na kayo sa lahat ng bagay. Hindi ka na desisyon ng mag-isa mo. Amen? Kasama lagi si Commander, kung Commander yung tawag mo sa kanya. Amen? Commander Alibasbas, Commander. Hindi ko alam yung tawag niyo. Pero mga kapatid, asawa mo yan, kaisa mo, katuwang mo sa buhay. Amen? Isa lang alang mo. Amen? Kahit malayo siya, nandoon po yung pagpapasakop, sabi ng Ephesians 5:21, we have to submit to one another.
Amen? Magpasakop tayo sa bawat isa, mga kapatid. Ay, malayo naman siya. Okay lang, hindi naman niya alam eh. Hindi, mga kapatid. Nais ng Panginoon na tayo po ay maging honest sa ating sister wife, kung sister wife yan. Amen? Brother husband, kung brother husband yan. Amen? Maging honest po tayo, mga kapatid. Hindi na kagaya ng dati na tayo po ay nakakapag-desisyon na ng sarili natin. Pero ngayon, hindi na. Amen? Iisa na. Isa ng account natin, isa ng lahat. Isa ng plano, hindi kanya-kanyang plano. Amen? Kung mayroon siyang pupuntaan, parang something na it requires a major decision, tawagin mo yung asawa mo, mga kapatid. Amen? Hindi pa naman iyon na didelegate sa iyo ng asawa mo na lalaki. Then, don't decide yourself. Nandun po yung asawa mo. Honey, meron kami lakad na gano'n, inaalok ako ng mga dati kong mga katropa. At kami pupunta sa Hawaii. Papayag ka ba? Mga 10 days lang naman kami doon. Amen? Ang budget namin ay 100,000 lang naman ang kailangan ko sa iyo. Amen? Pwede ba akong mag-withdraw sa ating account? Amen? Ipinapaalam natin yan. Amen? O pupunta ka, mga something na unusual na pupuntahan. Amen? Na kung saan ay, tika-tika, wala si Mr., bakit nagsusulo ka, lugar na kung saan yan ay maraming temptation. Amen? Then, pag-usapan ninyo. Iba na, mga kapatid. Kaya nga, ang pag-aasawa, hindi basta-basta. Once na tinanggap mo ang pag-aasawa, mayroon ka ng covenant kay Lord. Amen? Ikaw ay wala ng karapatan sa sarili mo, yung asawa mo may karapatan sa iyo. Amen? At yung asawa mo wala ng karapatan, ikaw yung may karapatan sa kanya. Amen? Kaya nga nagsasubmit ang bawat isa sa atin. Amen? Pero pag sumunod ka sa salita ng Diyos, mga kapatid, that is why we have this couple Bible study para matutunan natin yung mga rules natin, mga spiritual rules ng mag-asawa. Amen? Natututo ka na sumunod kung ano yung mga spiritual rules. Kasi anything na na-break mo sa spiritual rules, magiging may problema na sa pamilya o sa mag-asawa. Amen? Kaya kailangan po nasusunod yun, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Welcome po kayo every Saturday. Amen? From 9 o'clock until 11 or 10:30. Amen? Welcome po kayo. Kahit binata kayo, papunta na kayo doon sa marriage, welcome, mga kapatid. Amen? Gusto niyo magpasundo? Tumawag lang kayo sa 999. Amen? At kayo po ay dadamputin dyan at dadalhin dito. Amen? Dadalhin kayo rito, mga kapatid. Amen? So, nandiyan lang po, dial nyo lang si Kuya Bini. Kung dumadalo si Kuya Bini, tawagan nyo si Kuya Ramil. Amen? Tawagan nyo si Kuya Rex. Tawagan nyo si Pastor Tom dahil meron ng lisensya ngayon. Magre-renta na ng karyan para lamang sunduin kayo. Amen? Amen? Glory to God. Sino pong nagdi-desire na maglingkod sa Panginoon? Ayun lahat. Kaya nga, napaka-importante yung pagiging watchman natin, mga kapatid. Amen. Kung naunawaan mo yung pagiging watchman mo sa isang maliit na pamilya, palalawakin ng Lord yan. I-extend niya yan. Judea, Samaria. Amen? Up to this church. Amen? Why this church, mga kapatid? Parang itinuring ng Lord ito na to the ends of the earth. Why? Kasi iba-ibang lahi. Tinan mo, may Pilipino, may Koreano, di ba? Kung saan-saan sulok ng Pilipinas na galing. Amen? Sino po yung mga Pilipino rito? Oh, praise the Lord. Amen? Sari-saring tao, mga kapatid. Kaya nga, napakahirap pong maging leader. Amen? Kasi binabantayan mo yan. From the attack of the enemy, from the walls of the enemy, pinoprotektan mo yan. Amen? Kung mayroon pong nagtatangkang wasakin, amen? Isa man sa inyo, mga kapatid, tatayo yung leader para sa inyo. Bakit? Isang malaking pananagutan sa Diyos ang pabayaan sila. Amen? Sabi ng Matthew 25 verse 40, ano man ang ginagawa mo sa alinman yan, ay ginagawa mo na rin sa akin. Meaning to say, as a leader, ano man ang ginagawa sa inyo,
isa man ang ginagawa sa inyo, ginagawa na rin sa akin. Amen? That is why I have to stand para sa inyong buhay. Amen? Tatayo tayo. Yung mga leaders ng church, can you please stand, leaders? Para makilala kayo. Yan ang mga leaders ng church. Amen? Alinman sa kanila, alinman sa inyo, ang hamakin kanino man o sino man, tatayo kami para sa inyo. Amen? Lalo-lalo na sa leadership, alinman sa kanila ang hamakin, tatayo ako para sa kanila. Kung ano man ang ginagawa, alinman sa inyo, ay ginagawa na rin sa akin. Amen? Hindi po, pastor, mahal ko kayo. Anong ginagawa mo? Sabi ng Lord, anuman ang ginagawa mo, alinman sa kanila, ay ginagawa mo na rin sa akin. Amen? Hindi ba maliwanag yan? Mga kapatid, ito po yung mga lapitan nyo na leaders. May mga problems kayo, may mga something kayo to be inquired, sila po yung lapitan nyo. At sila ay under my protection. Amen? Kung nagkakamali sila, lagot sila sa akin, hindi lang sa Diyos. Amen? Sino man ang maglalait sa kanila, sino man ang wawasak sa kanila, sino man ang maglalait sa kanila, sino man ang uusig sa kanila, ako ay tatayo para sa kanila. Amen? Lahat po tayo, church, ay magbantayan, magprotektaan sa bawat isa. Amen? Huwag po nating ayaan masira ang templo ng Diyos, ang body of Christ. Amen? Hindi kailanman hindi magwawagi ang kalaman. Thank you, leaders. Salamat sa mabuhay ninyo. Amen? So, maging maingat po tayo mga kapatid. Bantayan po natin ang bawat isa. Kung paano ka inumpisa ng Lord sa mismo mong pamilya, bilang membro ka ng pamilya, tumayo ka. Amen? Kung mayroong humahamak sa iyong pamilya, tumayo ka para sa kanila. Amen? Paano yung pagtayo mo mga kapatid? Of course, unahin mo si Lord. Amen? Humugot ka ng kalakasan sa Kanya, humugot ka ng wisdom sa Kanya upang yan ang mai-apply mo para sa pamilya mo. Amen? Kaya nga napakahalaga mga kapatid na tayo po ay nagkakaisa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo muli. Kapatid mo yan sa Panginoon. Amen? Kapatid mo yan sa Panginoon. Tandaan mo, ang bawat isa, kapatid mo yan sa Panginoon. Mahal mo yan. Protektaan mo yan. Hindi mo aayaan maagaw ng kalaban yan. Amen? Huwag mong aayaan. Kagaya ni David, kung mayroong mga leon na umaungal nga dyan, mga kapatid, babala mo siya at kaya mong harapin yung leon na yon, harapin mo. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Ingatan natin ang bawat isa. Amen? Huwag po nating ayaang mayroon pong mapahamak ni isa sa atin, mga kapatid. Amen? So we are family, we are spiritual family. Tayo po ay nagtutulungan, nagkakaisa, at iniingatan natin ang bawat isa sa atin. Amen? Ito po tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Bilang watchman, we are called to be a watchman. Bilang bantay sa bawat isa. Amen? Itinalaga tayo para protektahan ang bawat isa, akayin ang bawat isa, turuan ang bawat isa, palakasin ang bawat isa, at busugin ang bawat isa spiritually, physically. Kaya nga may lutuan din yan, mga kapatid, ng pagkain. Para sa ganun ay mabusog kayo physically. Amen? Masustain yung pangangailangan physically and spiritually. Mayroon pong salita ng Diyos, mayroon pong mensahe ng Lord, mayroon pong word siya, upang sa ganun masustain po yung spiritual needs ng bawat isa. Amen? After this, you know the consolation. Mayroon pong physical food. Amen? Mayroon pong physical nourishment na ibibigay ng Lord sa buhay natin. Amen? That is why we are called not to volunteer. Amen? We are called by God as a missionary, not hireling. Amen? Sabi ng John 10:11-14, hindi po tayo bayaran, mga kapatid. Tayo po ay tinawag ng Panginoon bilang missionary sa bawat isa. Amen? Sumusunod sa Diyos. Amen?
I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Ibinibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga trupa, sa mga tupa. At nagpapaupa, ang nagpapaupa ay hindi ang pastor. Amen? Kung sino man yung kilala mo na nagpapaupa o nagpapabayad para lamang gumawa ng serbisyo na kay Lord, he is not a true servant of God. Especially kung mayroon siyang job. Like us, mga kapatid, ang tawag sa atin ay mayroon tayong kung tawagin, bivocational. Amen? Mayroon tayong trabaho, at the same time, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Kung full-time ka, wala na yung trabaho, panay, ministry lang para kay Lord. Amen? Pero, glory to God, ito po yung blessing ng Lord, ito po yung favor ng Lord. At the same time, mayroon po tayong income. Amen? Habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Take note, mga kapatid. Tingnan po natin ang kalagayan ng church. We have 7 days a week na gawain sa church. Amen? And marahil ilan sa inyo, kagaya ko, 7 days a week ang kanyang trabaho. Amen? Isipin mo na lang, mga kapatid, 7 days a week ka sa work, sagsagan. Amen? 7 days a week ka rin sa church, sagsagan. You have your family, and you have your mother, mayroon kang magulang, mga kapatid, na nangangailangan din ng serbisyo mo. Mga kapatid, tignan mo na lang kung gaano ka-busy ang bawat isa, gaano ka-abala ang bawat isa. We should be a contributor of peace. Amen? Tayo po ay kabahagi ng kapayapaan ng bawat isa, mga kapatid. Amen? Hindi na kabigatan. Kung kabigatan kaya kalaban mo na ang Diyos diyan, kakabigatan ka pa. Amen? Bakit? Lahat ay abala, lalo na yung mga leaders ng church, abala yan. 7 days a week ang service ng church, mga kapatid. Amen? Marami tayong Bible studies. Glory to God. Hindi ipagkakaroon ng Lord yan kung hindi tayo napagkakatiwalaan. Amen? And more na madadagdagan yan. Amen? That is why magkakaroon din ng counseling every Friday. Take note, Kuya Raymond. Every other Friday, I will be available for counseling. Amen? So, i-schedule natin yan every other Friday. After ng gawain, I will available myself. Para ma-extend na naman kung sino po yung mga kailangan ng counseling. So, magpapa-schedule sila sa secretary ng church. Amen? So, i-schedule po natin kung sino po yung magpapapayo, maghihingi ng moral advice, spiritual advice. So, gagampanan po natin yan, mga kapatid. Amen? More na na-extend po, mga kapatid. Ini-extend natin lagi ang serbisyo natin sa Panginoon. Amen? Para walang puwang ang kalaban sa buhay natin, mga kapatid. Kung sino man sa ganyan na ginagawa mo sa Panginoon, sino man ang nanggugulo pa, mga kapatid, hindi na ikaw ang kinakalaban niya. Ang Diyos ang kinakalaban niya. Amen? Busy tayo lahat. Amen? Yung mga sasakyan parang taxi na umiikot-ikot yan sa Riyadh. Amen? Ang Maria, 64 kilometers lang. Sige, bigyan ka ng 87 kilometers kaya. Amen? The church started na mag-transport sa mismong Alcards. Town ng Alcards. That is 100 kilometers. Amen? Yun po yung kauna-unahang panubok ng Lord sa church. Amen? Kaya no wonder, Kuya Ramil, you will go to 87 kilometers or more or less. Amen? Dahil yan ay panawagan ng Lord. Amen? Hindi i-offer ng Lord yan kung hindi ka tinawag dyan. Amen? Amen? Palapakan natin ang Lord. Praise the Lord. Nangangailangan sa Lord ng kaisa, katuwang sa gawain. Amen? Wala pong pabigat dito. Amen? Walang pabigat. Sabi mo sa katabi mo, walang pabigat. Yan. Tayo ay kagaanan ng bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, kagaanan tayo ng bawat isa. Amen? Lahat ng ito, mga kapatid, ginagawa natin for the glory of God. Amen? Sabi niya, ang nagpapaupa ay hindi ang pastor. Ang binabayaran o nagpapabayad ay hindi pastor. Nagkandak siya ng wedding.
Wala pong bayad yun, mga kapatid. Pwedeng i-bless siya, ibang usapan yon. Love gift kung tawagin. Amen? Pero, ang payment ng pagpapakasal ay ganito. Hindi po, mga kapatid. Free service tayo lagi. Free of charge. Amen? Bahala na kung hipuin ka ng Lord para i-bless mo yung pastor. Amen? Yun po yung pamantayan ng Lord. Amen? Kaya nga, ang nagpapaupa ay hindi ang pastor. Na hindi may-ari ng mga tupa. Amen? Sige, aakayin kita, kuya, dahil may bayad ako eh. Hindi totoo yun. Then you are called hireling ka. Bayaran ka. Amen? Bayaran ka pag ganon. Amen? Ginagawa mo yan kung paano ka tinawag ng Panginoon, paano ka binigyan, pinagpala ng Panginoon na libre mo ring i-share. Amen? That is why calling always involves sacrifice, unselfishness, and commitment. Why? Because you will use your talents, you will share your talents, your abilities, your skills, even your life experiences. Amen? Ibabahagi mo yan na walang bayad. Amen? O kasi, bago kita payuan, magkano ibibigay mo? Hindi po ganon, mga kapatid. Amen? Natutuwa ka na maglingkod sa Panginoon sa magitan ng tao. Amen? Ganito po yung pamantayan ng Lord. Amen? Hindi ka nakasentro sa pera. Alam mo yung mga nakasentro sa pera? Ang mukha nila, mukhang, yes. Praise the Lord. Glory to God. Amen? Pero kung nakasentro ka sa Diyos, ang kamukha mo ay, glory to God. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Ito po, mga kapatid. Ay nakikitang dumarating ang lobo. May panganib. Anong gagawin ng pastor? At pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at nangangalat. Amen? Ito po yung mga hireling, yung inuupahan o binabayaran o bayaran na naglilingkod. Amen? Hireling po sila o tinatawag na mercenary kung tawagin. Amen? Mercenary, hireling, bayaran, isa lang yun. Amen? Sila po yung walang paki. May paki lang yan dahil may bayad ako. Sige. After that, may contract pa sila. May contract yun, mga kapatid. Hindi kaya tayo, mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Wala pong limit. Nagkaedad ka man, 63 years old ka man, hindi pa tapos yung servisyo mo kay Lord. Habang ikaw ay mayroon pang hininga, kaya mo pa rin magservisyo kay Lord. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, maglingkod tayo. Yeah. Maglingkod tayo kay Lord. Amen? So, yun po yung ginagawa ng hireling, tinatakasan niya. Amen? Alam mo yung hireling, mga kapatid, playing safe yan. Lagi. Playing safe. Tinitigyan niya muna yan. Okay. Sige, okay, dyan ako. Yan. Hindi makatayo. Pero pag ikaw ay tinawag ng Panginoon para maglingkod, alam mong sa Lord yan, tatayo ka, ano man ang mangyari. Ano man ang mangyari, tatayo ka. Amen? No playing safe, mga kapatid. Tatayo ka. At God's side, tatayo ka. Sapagkat pinangakuhan ka ng Lord na Romans 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? Amen? Tumayo ka lang kay Lord. Kaya nga yung mga taong gaganong-ganon, parang si Kim Shu ba yun? Keda. Amen? Wala. Hindi sila magiging effective leader. They will never be a good leader, mga kapatid. Amen? You have to be straight. Ano man ang mangyari. Pag kay Lord yan, sige. Amen? Tatayo ka. No second thought, hindi ka na mag-iisip ng 2 beses, mga kapatid. Tatayo ka yan. Pagka para kay Lord, tatayo ka. Amen? Tatayo ka. Ito yung flag, ito yung mga kapatid, tayuan mo sila. Amen? Tumayo ka sa Panginoon. Always be at God's side. Hindi ka mapapahamak. Amen?
kalabanin ka man ng lahat, maraming chichiburichi o mga negative na comment ng mga taong hindi naman sila sumusunod sa Panginoon. Ayaan mo sila, mga kapatid. Hindi po tayo nakikilo sa mga ganyan. We will not be shaken by all of this, mga kapatid. Amen? Kahit 7.9 Richter scale ang earthquake, hindi po tayo masishake. Amen? Tayo ay tatayo para sa bawat isa. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, I will protect you. Nagsimula yan sa asawa mo. Nagsimula yan, ikaw ay membro sa pamilya. Napagkatiwalaan ka doon sa maliit. Sabi ng Luke 16:10, kung napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, sa malaki ay pagkakatiwalaan ka rin. Pero doon sa maliit, hindi ka na nakapagkatiwalaan. Huwag ka nang umasa na pagkatiwalaan ka ng Lord sa malaking bagay. Never. Amen? Never. Sabi mo sa katabi mo, never. Praise the Lord. Amen? Anong sabi pa ng Lord? Yun po, mga kapatid. Amen? Tayo po ay tinawag ng Diyos, hindi po volunteer, hindi po hireling, hindi po mercenary, but missionary. Amen? Ang serbisyo natin ay walang bayad. Amen? Free of charge, wala pong sweldo, mga kapatid. Amen? Kaya nga, mayroon pong favor si Lord, may bonus si Lord sa buhay natin, mga kapatid, may trabaho pa nga tayo. Amen? Tayo pa yun nagbibigay. Amen? At it's better to give than to receive. Mga kapatid, pinagpapala ng Panginoon ang mapagbigay. Amen? Pagpapala ng Panginoon yan, mga kapatid. Kaya tayo po ay lusong, mga kapatid, sama-sama together, magkaisa. Amen? Ingatan, tingnan niyo po ang bawat isa, tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Wala pong hahamak sa iyo. Amen? Dahil si Lord ang overseer natin. Amen? At ipinapaalam niya sa atin, ang bawat isa, anak, may panganib na dumarating. Tinanggap mo yung pangungusap ng Lord. Amen? Wala ka nang ibang gagawin, kundi tumayo ka at protektan mo ang bawat isa. Amen? This is God's calling in our life, mga kapatid. Amen? And we are also called to worship God. Amen? That is why we come here to worship God. Sabi ng Psalm 95 verse 6, we come to worship and bow down to Him. Amen? Come down and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. Diba? Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. We are called to worship the Lord. Amen? We are called to worship Him. Tayo tinawag para sambahin siya, mga kapatid. At paano natin siya sasambahin? Sabi ng John 4:24, in His Spirit and in truth. Amen? In His Spirit dahil hindi po siya nakikita. Amen? In truth dahil yung ginagawa mo katotohanan, base at naayon sa salita ng Diyos, ang pag-worship mo sa Kanya. Amen? Hindi po gawa-gawa lang. Amen? Mayroon pong batayan ang ginagawa mong pag-worship sa Kanya. Siya ay Espiritu, kaya everywhere kaya mo siyang i-worship. Amen? At pag nag-worship ka, alam mo na itong ginagawa mo tama sapagkat ay ayon sa Kanyang salita. Amen? Yun po yung kahalagaan. We are called to give thanks unto God. Amen? Sino pong hindi nagpapasalamat sa Diyos? Lahat po tayo nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of the Lord. Will ng Lord ang magpasalamat sa Kanya, anuman yung nangyayari sa iyo, anuman yung bagay sa buhay mo. Amen? Ang masaklap kasi dito, mga kapatid, which is very obvious sa bawat isa ko minsan, hindi ko type. Hindi ko gusto yung nangyayari. Kaya ayaw magpasalamat. Mga kapatid, last 2 Fridays na pag-aralan po natin, all things work together for good. Amen? Lahat ng bagay ay mayroon pong plano si Lord na mabuti para sa atin. Amen?
Kaya nga, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Hindi natin pinagpapasalamat yung everything, mga kapatid. Pinagpapasalamat natin kay Lord ang lahat ng bagay. Hindi po baliktad yun, mga kapatid. Nagpapasalamat ka sa bagay, para kay Lord. Hindi po, mga kapatid. Nagpapasalamat tayo kay Lord sa lahat ng bagay. Amen? Si Lord tayo nagpapasalamat. Alam nga na magpasalamat ka sa sakit. Magpasalamat ka kay Lord dahil mayroong siyang layunin sa sakit na yon. Amen? Either tuturuan ka niya, either imumove ka ng Lord para ikaw ay i-promote niya. Either ipinahintulot ng Lord yung sakit para ikaw ay magiging kalakasan ng mga makakita. Para mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. That is why we are called to give thanks unto God. Amen? In everything. For this is the will of the Lord. Amen? Kung minsan namimili tayo ng pasasalamatan sa Lord, lahat ng bagay, pagpasalamat mo kay Lord, sabi niya, bakit ka namimili? Ay, problema, hindi ko pagpapasalamat kay Lord. Maliit na sweldo ko, hindi ko pagpapasalamat kay Lord. Kung marunong kang magpasalamat sa Lord, matutuwa siya. Pagpapalain ka niya, lalo. Amen? Tingnan po yung anak mo, binigyan mo ng baon. Lalaki yan, si friends, mag-aaral yan, bibigyan mo ng baon yan. Pambili ng Nutriban. Amen? May peanut butter. Amen? Mama, bakit ito lang? Ganun yan, di ba? Anak, in-explain mo yan. Hanggat mare, yung bata, hindi pa pinaghahawak ng pera yan. Amen? So, pumili ka ng Nutriban o Kubos o i-prepare mo sa kanya. Okay? Shawarma o kabsa, i-prepare mo sa kanya. Amen? Huwag mong pabaunan yan hanggat maaari ng pera. Bata pa yan. Pag siya ay nasanay sa pera, mamaya, yung pera, magiging mukha na lang niya. Amen? Mag-iingat po tayo ng mga kapatid. Bakit? Magiging mukhang pera yan pagdating ng araw. Amen? Ingatan po natin, ipamukha sa kanya yung pera. Ipamukha natin sa kanya yung siupaw. Glory to God. Amen? So, mga kapatid, ingatan po natin. Ilayo po natin sila sa pera. Explain natin kung ano yung halaga ng pera, pero hindi po yung pera magkokontrol ng buhay natin. At hindi po tayo sasandal doon para tayo po ay mabuhay na maayos. Hindi po, mga kapatid. Hindi po tayo madadala ng pera na yan. Amen? Sa nais ng Diyos. Amen? So, ano pa, mga kapatid? Tayo tinawag ng Panginoon. Tinawag tayong lahat. Sino pong tinawag ng Panginoon? Handa na ba tayo maglingkod sa Kanya? Gamitin ang panawagan na yan? Amen? Sabi ng Lord minsan pa sa Romans 11 verse 29, God's calling and gifts are irrevocable. Hindi na nababago yan, mga kapatid. Hindi mababago yan. Never na mababago sa buhay natin. And sabi ng Lord sa 1 Corinthians chapter 7 verse 20, remain in your calling. Saan ka ba tinawag ng Lord? Manatili ka doon. Tinawag kang may asawa ka, manatili ka doon na may asawa ka. Hindi yung pag hindi mo kasama, hindi mo sakot yung wedding ring. Yung umaarte ka na wala kang asawa pag hindi mo kasama yung asawa mo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, may asawa ka. Kaya manatili ka sa pagkakatawag ng Lord. May asawa ka, may asawa ka, may asawa ka. Watchman ka ng tahanan, watchman ka ng tahanan, watchman ka ng tahanan, watchman ka ng church, manatili ka. Amen? Kung ibinigay ng Lord yon, gayon lang ang gawin mo. Amen? Huwag ka na magdadagdag pa na walang kinalaman ng Diyos sa buhay mo. Amen? Papakilaman mo pa yung asawa ng kabila. Huwag na. Amen? May asawa ka na dapat pakilaman mo, yun lang. Amen? Sabi mo sa Diyos, Lord, siya lang. Wala nang iba. Promise, Lord. Promise ka pa, ha? Glory to God. Amen? So, tayo mga kapatid, tinawag niya, manatili ka. Amen? Sino yung may mga girlfriend? Isa lang may girlfriend. Ayun, dalawa. Sino pa? Ang ibig sabihin, dalawa lang yung binata rito. Dalawa lang may binata? Ayun. Amen?
Maging tapat ka doon sa girlfriend mo. Pinangakuhan mo siya ng, I'll come back. I'll be back. MacArthur, I'll be back. Amen? Pinangakuhan mo siya. I shall return pala. I shall return. I shall return. Amen? I shall return. Wait me after 2 years. See you. See you, see you. Amen? See you. See you soon. See you very soon. Amen? See you. I miss you. Mahal ko. Nasaan ka ba? Amen? So, malayo man tayo mga kapatid. We always say, I miss you. I love you. You are the only one. The only one. The only one. The only one. Amen? Sinasabi mo yan para sa ganon, wala na pong party line na papasok. Amen? Pag nagdi-declare ka na mahal mo yung asawa mo, siya lamang ang mahal mo sa buhay mo, walang puwang ang kalaban. Ay, kasi, pag naghahanap ka pa, internet, ano kaya masachat ko dito? Yan. Si kalaban, mag-o-offer yan, maraming i-offer sa buhay natin. Amen? Pero tinawag tayo ng Panginoon sa isang asawa. Sino pong may dalawa rito? Bubugin natin. Isa lang, mga kapatid, isa lang. Amen? Isa lang. Isa lang ang asawang nais ng Lord na magkaroon ang bawat isa. Amen? Pag siya na yun, mga kapatid, may covenant ka kay Lord, yun na yung panawagan mo, unang-unang panawagan mo. Amen? May asawa ka. Saan ka man pumunta, hindi na yan mababago, mga kapatid, may asawa ka. Period. Amen? Nabago lang yan kung mayroon pong aalis doon sa covenant or yung commitment. Amen? Pag umalis ka doon, nag-entertain ka ng mga party lines, then dito po, yung sinabi ng Lord na irrevocable, pwede siya mawala dahil sa kapabayaan mo. Ben, bakit? Kagustuhan mo eh. Huwag mo sabihin na pikot ka, may kagustuhan ka rin doon. Amen? Huwag mong sabihin, guwapo ka, na marapat lamang na maraming gugusto sa'yo. Amen? May asawa ka na. Bagamat may gugusto sa'yo, no way. Amen? No way na. Hindi mo na sila i-entertainin. Amen? Sabihin mo sa kasama mo, tama na yung isa. Tama na yung sasabihin mo, one and only. Amen? Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. At sino po yung tumanggap na ng panawagan ng Lord? Itaas ang kamay, nakikita ng Lord ang bawat kamay na nagiging honest. Yung panawagan ng Lord, bilang watchman tayo, panawagan ng Lord na may asawa ka. Are you proud to have a wife? Are you proud to have a husband? Amen? Isang panawagan ng Lord yon sa buhay natin, mga kapatid, na tayo po ay meron ng kabiyak, kaisa, katuwang, asawa. Amen? Hayaan natin ang Lord ang mag-mold sa atin. Amen? Alam natin, mga kapatid, ang pag-aasawa, marriage is a combination of a perfect and imperfect people. So, bagamat tayo imperfect, mga kapatid, kung tayo po ay nagpapamold sa Panginoon, siya po yung magiging pattern natin sa buhay, tayo yung clay, imumold ng Lord yung buhay natin, pipinuin niya, isi-shape niya ayon sa iyong nais. Amen? Hindi yung nais mo, kundi yung nais ng Lord. Bakit? Perfecto yung pag-shape ng Lord sa buhay natin. Amen? Pag siya yung nag-shape ng buhay natin, mga kapatid, sigurado yon, mga kapatid. Siguradong tayo po ay makakasunod sa Kanya. Kung mayroon pang mga bagay na nais mong tanggapin sa Panginoon na inaalok ng Panginoon, why don't you respond right now and accept the offer of God to your calling? God has offered a lot of calling in our life. Have you received it? Have you accepted it? Have you responded to God for His calling sa buhay natin? Lord, hindi kami perfect to Lord, ngunit
Pag kami ay susunod sa iyo, itutuwid mo ang mga bagay na kamalian namin. Yes, Lord, nagkulang kami. Sometimes, tukso kami, Panginoon. Pero salamat, O God, dahil nariyan ka na nagre-remind sa amin. Salamat sa aming mga asawa, sa mga kapatid na nagre-remind sa amin, mga kapatid. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na ginagamit mong kasangkapan upang ma-remind kami. Salamat din, Lord, ang pinapasalamat namin, Panginoon, yung salita mo. Dahil totoo at maganda, Panginoon, ang pamantayan niyo, Panginoon. Patuloy niyo kami tinuturuan sapagkat nais mo, Panginoon, na mamold kami. Lord, may mga nangyayari sa pamilya namin, may mga nangyayari sa aming marriage life, pero Lord, naniniwala kami habang kami, O God, ay susunod sa iyo. At gagawin lang namin, Panginoon, yung nais mo. Itutuwid mo kami, Panginoon. Imomold mo kami ayon sa iyong nais. E Lord, sa oras na ito, ayak, Panginoon, na ikaw ang aming Father sa buhay namin. At gawin mo kaming bilang clay mo, O God. Hawakan mo ang buhay namin. I-mold mo, i-shape mo, Panginoon, ayon sa nais mo, ayon sa gusto mo, ayon sa kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand. Grafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, to live my life through your eyes. I've got to find your holy calling. Set me apart, and all you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Hold me, yes, Lord, guide me. Let me walk beside me. I give my life to the Father's hand. Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, grafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, to live all my life through your eyes. I've got to find your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. All together, take me up, Lord.
fill me. I give my life to the Father's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Take me, Lord. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. I give my life to the Father's hand. Yes, Lord. Mold us, O God. Use us, Lord, according to your purpose. Fill us, Lord, with your word. Equip us, Lord. Shape us up, O God, according to your purpose, O God, in our life. Lord, ayaw mo, Panginoon, na patuloy mo kaming baguhin. Patuloy mo, Panginoon, na kausapin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na Lord, tatayo kami, Panginoon, sa aming panawagan sa iyo. Ayaw mo, Panginoon, O God, na hindi importante, O God, kung ano yung katayuan namin. Ang mahalaga, Panginoon, ay tinanggap namin ang iyong panawagan at ikaw, Panginoon, O God, ang magpa-process sa buhay namin. Ikaw ang tutulong sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, baguhin mo ang aming mga puso. Kami po, O God, na nagpapabago sa iyo. Upang, Lord, maging efektibo kami, Panginoon, sa panawagan mo sa buhay namin. Lord, O God, make you ever true. Change my heart, O God. May I be like you. One more time. Change my heart, O God. Change my heart. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Change my heart.
it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Hallelujah. Make it ever true. Yes, Lord. Change our heart, change our Change life. my heart, oh God. Ikaw lamang ang pwede magbago, Panginoon, ang buhay namin. May I be like you. Na maging katulad mo, Panginoon. Mold us, Lord. The Father. Ikaw ang magiging Father ng buhay namin, I Panginoon. am the clay. Salamat, Panginoon, dahil Mold me kayo, O and God, make ang maker ng buhay namin. Kayo, Panginoon, ang This is Father ng buhay what namin. I pray. Kayo ang nagbumold ng buhay namin, Panginoon. Change my heart, oh God. Salamat po, Diyos. Make it ever Habang inaawit namin ito, Panginoon, ay tinuturing namin isang panalangin para sa iyo, God. oh God. Tanggapin niyo, O God, ang panalangin namin habang inaawit namin. May I be like Patuloy mong baguhin ang aming mga buhay. Be a Father of our life, Lord. you are the Father. I am the clay. Hold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Yes, Lord. May I be like you. May I be like you. Once again, Lord, may I be like you. This is my prayer. May I be like you. May I be like you, Lord. May I be like you. Yes, Lord. Ito yung nais mo, Panginoon, sa buhay namin. Na ikaw, Panginoon, na mag-shape sa amin. Ikaw ang mag-mold sa amin sapagkat ikaw ang Father namin, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na kami rin, O God, ay nagkukulang, nagkakasala, nagkakamali. May mga imperfection kami, Panginoon, sa buhay. Yan po ay panalangin namin, Panginoon, sa iyo. Baguhin niyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Marami kang panawagan sa buhay namin. Tinawag mo kami bilang asawa. Tinawag mo kami bilang lingkod mo. Tinawag mo kami, Panginoon, bilang watchman sa tahanan, sa bawat kapatid. Lord, ayaw mo, Panginoon, ang mga bagay na ito sa buhay namin ay magampanan namin, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, na nariyang ka, Panginoon, para humipo sa buhay namin upang ituwid ang bawat pagkakamali namin, Panginoon. Lord, para imulat kami, Panginoon, sa katotohanan. Para, Lord, yung mga bagay, Panginoon, na mahina kami, O God, ay mapalakas mo, Panginoon. At hindi na kami, Panginoon, O God, maagaw pa ng kalaban, Panginoon. Na Lord, nais mo, Panginoon, O God, na kami ay sumusunod sa iyo. Bagamat, Lord, hindi kami qualified, Panginoon, sa panawagan mo.
Ngunit Lord, habang kami sumusunod at gumagawa ng nais mo, tinuturuan mo kami para kami, O God, maging qualified, Panginoon. Salamat po, Diyos, na iniwala kami, Panginoon, na hindi ka hihinto sa buhay namin. Hanggat makamit po namin, Panginoon, ang proseso mong hanggang sa wakas. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong salita na mas kilala mo ang buhay namin kaysa pagkakilala namin. At mayroon kang panawagan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Upang kami, Panginoon, ay maging anak mo at tagapahayag ng mga salita mo, Panginoon. Ayaw mo, O Diyos, na yung pinakamataas na panawagan mo sa buhay namin para maghayag, Panginoon, ng mga salita mo ay magampanan po namin. Upang, Lord, mabuksan ang puso ng bawat isa na wala pa sa iyo at sila manumbalik, Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon, dahil kami ay dinako mo sa lugar na ito, Panginoon, with a purpose, Panginoon, with a divine purpose, Panginoon. Lord, hindi namin kagustuhan, ngunit, Lord, Ikaw, Panginoon, ang humipo ng puso namin dahil Ikaw ang nagbabago ng buhay namin, Panginoon. Sapagkat, Lord, kung desisyon namin ang masusunod, wala kami rito, Lord. Pero, Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagkulang sa buhay namin. Lagi kang nariyan para, Lord, tumugon sa pangangailangan ng mga anak mo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ayaw mo, O Diyos, na i-commit namin ang aming mga buhay para laging tumugon, Panginoon, sa panawagan mo. Na kami, O God, ay sumunod, gumawa, ibahagi, Panginoon, O God, yung mga binahagi mo sa amin para maging kalakasan ng bawat isa. Lord, ito yung panawagan mo sa buhay namin na maging kalakasan ng bawat isa. Sapagkat, Lord, pinagpala mo kami upang maging pagpapala sa iba, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa bawat pangungusap mo sa buhay namin. At Lord, salamat dahil binigyan mo kami ng malaking pag-asa at hindi pa huli ang lahat, Panginoon, na para kami, O God, ay maging matugunin, Panginoon, sa panawagan mo sa buhay namin. Sa oras na ito, Panginoon, we commit our life, Panginoon, unto you, unto the service, O God, para sa iyong pangalan. Lord, salamat, Panginoon, dahil naglilingkod kami para sa iyo. Nakasentro kami, Panginoon. Nakapokus kami sa iyo, Panginoon. Hindi namin ito ginagawa, Panginoon, para sa tao, kundi para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ayaw mo, Panginoon, O God, bilang pagtatalaga mo sa amin, sa bawat pamilya namin, Panginoon, ay magampanan namin, Panginoon, ang kinatiwala mo sa buhay namin. Na kami tatayo, Panginoon, bilang bantay ng bawat isa, Panginoon, na Lord, hindi mo ayaan, Panginoon, na mapahamak ang bawat isa, Panginoon. Kundi, Lord, bababalaan sa magitan ng aming mga buhay na gagamitin mo, Panginoon. Papayuan, imumulat sa katotohanan, babahaginan ng salita mo upang sila, Panginoon, ay makaalam ng mga hiwaga ng langit at sila rin, Panginoon, ay mabuksan sa katotohanan. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, dahil napaglingkuran ka namin sa araw na ito. Lahat na narito ay naglingkod sa Panginoon. Lahat na narito ay naluwalhati ang Lord. Lahat na narito ay napakagsamba kay Lord. Nakapagpuri kay Lord. Nakapagpasalamat sa Lord. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng malaking pribileyo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil, O God, binigyan mo kami ng quality time. Nakasama ka, Panginoon, makapiling ka, matunghayan, malaman, marinig, Panginoon, maranasan, Panginoon, ang dakila mo. Salamat, O God. Dalangin ko, Panginoon, nakatagpuin niyo po ang pangailangan ng bawat isa. Habang sila'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, at nagnanais na sumunod sa iyo, Panginoon, Lord, tulungan niyo sila. Ano man yung alalahanin nila sa buhay, ano man yung pangangailangan nila, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, O God, nakatagpuin niyo, Panginoon,
May mga nangangailangan ng kalakasan, kagalingan, Panginoon. Hayaan niyo, O Diyos, O God, nakatagpuin niyo, Panginoon, yung pangangailangan nila. May mga nangangailangan financial provision, O God. Maging ang church, O God, ay nangangailangan ng financial provision. Pero naniniwala kami, Panginoon, hindi ka magkukulang. Ang nais mo, Panginoon, ay sumunod kami at gumawa ng nais mo. At ikaw magsusupply ng bawat pangangailangan namin, Panginoon. Lord, salamat sa bawat pananampalataya namin. Na habang tumatayo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, natutuwa ka sa buhay namin. Lumalakas kami. Pinagpapala mo kami, Panginoon. Hindi ka mo pinagkukulang. Labis-labis, Panginoon, ang pagbubuhos mo, Panginoon, O God, ang pagpapala mo sa buhay namin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay namin dahil mayroon kang banal na layunin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, O God, dahil sa araw na ito, Panginoon, pinagpala mo kami sa iyong salita na, Lord, na-remind kami, Panginoon, naturuan kami na mas kilala mo pala, Panginoon, ang buhay namin. Ikaw pala yung gumawa ng buhay namin, Panginoon. Kaya wala kami maitatago. At salamat, Panginoon, hindi lamang ikaw ang gumawa ng buhay namin. Hindi mo lamang alam yung plano namin, Panginoon. Kundi, Lord, alam mo yun, Panginoon, ang panawagan namin, Panginoon. At salamat, O God, sa araw na ito, O God, naliwanagan kami at tumugon kami, Panginoon, sa panawagan mo sa buhay namin. Yung paglingkuran ka namin, Panginoon, bilang anak mo. At sumunod kami sa iyo, Panginoon, na maghayag ng mga salita mo upang makilala ka, Panginoon, ng mga taong wala pa sa iyo, Panginoon. At sila rin, Panginoon, ay magbalik loob. Lord, salamat. Maraming salamat sa ginawa mo sa araw na ito. Patuloy mo, O God, na pagpalain ang iyong mga anak, ang lahat na narito, na pinagpala ng Panginoon, ng lahat ang narito, O God, na pinalakas mo, na lahat ang narito, Panginoon, O God, tinugon mo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil binuksan mo kami, Panginoon, sa katotohanan, binuksan mo, Panginoon, ang aming mga buhay upang sumunod sa iyo. At ang lahat na tumanggap na yan, ang nag-respond sa Panginoon ng kanyang panawagan ay magsasabi ng Amen.